ng Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Kay buti ng Ama, kay dakila niya. Sa bawat araw, patuloy ang paanyaya niya. Sa panawagan niya, ilan kaya ang sa tuwinay makatutugon? Sa bawat alay niya, ilan kaya ang makakaunawa? Ilan kaya ang tuwirang sa kanya ay magpapahalaga? Kapapalad ang patuloy na nagsusumakit at nagsusumikap upang lubos siyang makilala at madama. Ang may pandinig ay nakarinig. Pagkatapos ng gawain kagabi, isang katauhan ang pumasok sa dakong ito. Ang sabi niya ay, ako po Eka ay yung nag-message sa inyo. Nalilito po ako kung paano yung sinasabing lupang pangako. Ngunit habang nagsasalita siya ay nangungusap ang Espiritu na anak, pakinggan mong lahat ng sinasabi niya at sabihin mo sa kanya pagkatapos kung anong nararapat, tumbukin mo na. Anak, bakit ka ba nagpapakalito? Ay nilabas siya sa bulsa niya, maliit na Biblia, at ginanya niya. Ito po ang pababasa ko. Kay ganda ka ako ng pahayag. Ang nakatala doon ay, ang masama ay patuloy na magpakasama, at ang mabuti patuloy na magpakabuti. Ano ibig sabihin yan? Sa una, ang pagbasa ay, paanyaya ng Ama yan. Ngunit kung ang tao ay hindi na sadyang magbabago, kaya ang sabi niya ay patuloy na magpakasama ang taong masama at ang mabuti patuloy na magpakabuti. Sapagkat babala hanggang sa binabasa pa'y tama na. Anak, hindi mo maunawaan kung wala sa norma lang pag-iisip at payapa sapagkat nagbibisyo ka. Ituran mo anak, nagbibisyo siya. Aminin ko po Eka, kaya lang po Eka ay pagod na po ako, maghapon po ako naglakad nito. Hindi Eka. Ang tunay na nasa Panginoon ay payapa ang isip at hindi nalilito, hindi nagugulo. Kaya huwag mong pakinggan ang pumapasok sa iyo. Hindi totoo yung pumapasok na yan sa iyo. Lilimiin mo yung pumapasok sa iyo, susuriin mo kung ito'y banal na espiritu o masama ang pinagmumulan. Yaw ng wika sa kanya. Tapos ay nanlilisik ang
sabi ko, umuwi ka ako at matulog ka. Nang mapatag ang isip mo, hindi po ako makatulog, sabi niya. Kaya nga, kasi po kaya ako'y nagpunta rito ay gusto ko pong matugunan ang aking mga katanungan na dito po ako dinala ng aking paa. Gusto ko pong makatulog. Sabi niya, dito ako matulog. Ipagpaumanhin, anak, walang tutulugan dito. Hindi ka maaaring matulog dito, tsaka hindi po pwede. Magsasarado na kami. At tinawag ko yung isang alagad na nandito pa. Halika rito. Parang ako pero parang sa isip at damdamin niya, pinababasa, ayaw niya na may hindi anak, harap mo siya. Kaya pinasama siya dyan, at pagkatapos ay nag-usap, maraming pinag-usapan hanggang sa naglalakad lang po ako, ganito. Nag-message ka pala sa akin. Ano naman ang profile mo doon? Anong pangalan? Yun po ang ganito. Ay, teka po pala, na-black out na ano na po pala yun, na black na pala, sabi niya. Iba na po pala yung pangalan ko doon. Kung ibang pangalan, ano naman ang nilagay mo? Ganito po. Bakit ito ang mensahe, mga minamahal? Inyong pakinggan ang mula sa pahayag. Mga pag-uulat kung bakit ang tao ay nagugulo, nalilito mula kay Lucas. Nabalitaan ni Herodes na tetrarka ng Galilea ang lahat ng nangyayari. Nagulo ang kanyang isip sapagkat may nagsasabing muling binuhay si Juan Bautista. May nagsasabi namang lumitaw si Elias at may nagsasabi pang muling nabuhay ang isa sa mga propeta noong una. Kaya't ang sabi ni Herodes, pinapugutan ko si Juan, ngunit sino ang nababalitang ito? Marami akong naririnig tungkol sa kanya at pinagsikapan niyang makita si Jesus. Marami ang tao na nagsasabing nagbagong buhay. Nagmiminthing magbagong buhay, na sinasangkalan ng pagbabagong buhay, paghawak ng Biblia, pagsasalita ng mabuti, ngunit hindi mapagtatakpan yung mga ginawa mo sa unang buhay mo, lalo't hindi pa lubos ang pagbabago mo. Nayaon nga ang patotoo na kapag ikay may ginawang hindi nararapat at hindi karapat-dapat, konsensya mo ang umiiral, kaya hindi ka mapatag, hindi ka makali. Alingas-ngas ang isip mo, alingas-ngas ang puso mo, hindi ka makali. Kaya't pinagdaraanan mo yaong mahirap na pagtulog, mahirap na dalahin, sapagkat mas mainam pa ang nagdala ka ng isang bagay na mabigat na kapag napagod ka at naibaba mo ito, humiga ka at makakatulog ka, kaysa dito ka may dinadala at dito sa isip mo. Ano baga ang ibig itura ng Ama? Kaya nga't sa tuwinang paanyaya niya sa lahat ng mga anak niya, magbalik loob sa Kanya habang may panahon pa, upang makaiwas sa anumang hindi nararapat na ginagawa ang tao. Sapagkat kapag ang liwanag ang nasa isipan ng tao at ang naghahari sa buong pagkatao ay liwanag, kailanman ay hindi makagagawa ng hindi mabuti. Sapagkat ang Ama ay katotohanan at ang Espiritu niya ay katotohanan, kaya't ang pagtuturo niya ay pagpapatotoo na ang totoong Ama ay banal at makatotohanan, butihin siyang Ama. Kaya, sino nga kaya ang malilisya? Sino kaya ang maliligaw? Sino ang magugulumihanan? Sino ang magdurusa na siya rin mismong gumagawa kung kilala at kinilalang lubos ang Ama? Mga minamahal, ilang pong libo na ang lumipas. Mula sa simula ay paanyaya ng Ama ang pagbabago ng mga anak niya.
na kung babaybayin sa unang ang tipan ang pagwasak ng ama sa Babylonia. At ang habilin kay Jonas ng pagbabagong buhay para sa pagbabalik loob upang hindi niya wasakin ang Ninibe. Dalawang mukha ng tao, isang masama at isang mabuti. Subalit iisang puso ang taglay ng tao. Na kapag iisang puso ang umiral, ay ang kabutihan at ang kabutihan din naman sa dalawang kaisipan ang naghahari. Gigitna sa damdamin ng sino man ang pagpapakabuti at patuloy magagawa ay kabutihan. Kaya sino ang matitigatig, mababahala kung ang ginagawa mo bawat araw ay sa ikabubuti at makabubuti ng iyong kapwa. Kaya mga minamahal, wala kang layunin para sa iyong kapwa na masama, ngunit wala ka rin namang nilayon na mabuti. Subalit sa sarili mo'y nagpapakabuti ka, mas mainam na yaong kaysa gumagawa ka ng mabuti, masama naman ang damdamin mo sa kapwa mo. Sapagkat alalaong baga, walang silbit, walang kahulugan na mabuti at magiging kabuluhan ng paggawa ng mabuti na nandito naman ay hindi mabuti. Kaya ang nais ng Ama, tulad nitong si Herodes, naging mabuti siya sa pagbibigay niya sa pangako niyang tumupad, ngunit nakasama naman at nakapinsala sa kanyang pagbibigay na hindi maganda. Ganyan ang tao kuminsan. Huwag lamang mapahiya sa isang kapwa, hindi baling ipahamak naman ang isang kapwa. Hindi baling lapastanganin ng isang kapwa, makabuti naman sa isang kapwa. Ngunit hindi yaon ang layo ng Ama. Hindi ganyan ang layunin niya sa mga anak niya. Ang layunin niya ay makagawa ng mabuti ang lahat ng mga anak niya at kumilalang lubos sa Kanya. Kaya sa tuwina ang paanyaya niya, kilalanin ang Kanyang kapangyarihan. At itong kapangyarihang ito ang kapag nasa pagkatao ng tao sa pamamatnubay ng Kanyang Espiritu, walang makagagawa ng makapagtitigatig ng isip at damdamin ng bawat isa. Sapagkat ang bawat paghandog ng Ama'y mabuti, ang adhikain niya'y kabutihan, at ang bawat alay niya'y makabubuti, kaya lahat ng mga anak niyang sa Kanya'y sumusunod ng tuntunin at tumutupad sa Kanyang kalooban. Kailanman ay hindi makatutupad sa hindi nararapat, bagkus ang bawat ginagawa nila sa ikabubuti ng lahat. Mga mahal, mapapalad ang di natitigatig ang damdamin, mapapalad ang di sinusurit ng budhi niya, sapagkat ang puso nila'y malinis, ang layunin nila'y mabuti. Ilan kaya sa mga anak ng Ama na nagsusumakit at nagsusumikap maglingkod, na tuwirang tatanggapin ay ang katotohanan, sapagkat kung wala kang isusuko para sa sarili mo at hindi mo tatalikdan ng para sa sarili mo, hindi mo mabubuong gawin ng para sa loob ng kalooban ng Ama. Sapagkat maliban tupdin mo at tanggapin ang kalooban niya, may susuko mong buo ang sarili mo upang tuparin mo at gawin mo ang para sa ikabubuti ng kahit na sino. Subalit, kapag naroroon pa rin ang pagpapahalaga mong masigit sa pagnanasa ng sarili mo, masigit sa pagnanasa ng bawat bagay, masigit na pagnanasa para sa iyong pangkatawang lupa at pangsanlibutan, malamang sa hindi mo namamalayan, umuusad ang mga araw, namamatay na ang mabuting kaloobang kaloob sa iyo ng Ama, namamatay na ang mabuting pag-iisip na nasumpungan mo, subalit hindi mo namamalayan, ikaw pala'y nagbabalik ng masigit sa dating pag-uugali mo, ngunit hindi mo ito nasusuri sapagkat akala mo ang Diyos ang pinaglilingkuran mo at tinatalakay mo ikabanalan, ngunit sa damdamin mo, batid ng Ama at nasusuri niya kung anong uri ang nilalaman ng puso mo. Buhay ba ang Ama? Kaya mapapalad ang sa bawat maghapon at magdamag habang muusad ang panahon na nabubuhay, pumapayapa pang higit ang isip, patag na patag ang damdamin, sa kabila man ng mga pinagdaraanan na hirap man at sakit, ngunit nararamdaman ng Ama na nagtatawid at naghuhulagpos sa lahat ng Kanyang buhay, pakikibaka. Mga mahal,
Wala namang matitigatig na Herodes kung wala siyang ginawa kay Juan na masama. At siya o ng tao, hindi ka ngayon sisingilin sa iyong masamang gawa. Hindi ka ngayon sisingilin sa hindi tamang gawa. Hindi ka ngayon sisingilin sa mga mali mong gawa. Kundi may takda kung papaano ang Ama siyang nagbibigay karapatan, siyang nagbibigay kapangyarihan upang ang bawat anak niya na tuwirang makakilala at kumikilala sa Kanya, makita nila kung anong pagkakamali na kung tunay na nagbabalik loob, siya rin naman ang magpapapayapa at magbibigay kapanatagan sa totoong sa Kanya ay tumatanggap. Buhay ba ang Ama? Kaya mahaba pa ang panahon sapagkat walang panahong mapuputol. Patuloy lamang ang pag-usad ng panahon, ngunit ang buhay ay napuputol at nagkakaroon ng hangganan. Kaya't ang wika nga ng Ama, mahaba man ang panahong sinasabi ng tao, subalit alalahanin nyo, ang buhay nyo'y di nyo alam kung kailan ang hangganan at hantungan ninyo'y kung saan. Kaya't ito ang aking sa tuwina'y paalala, tupdin nyo ang dapat at marapat, kayo rin ang sa tuwina'y magagalak. Sumayinyong kapayapaan, pagharian kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Ang balangkas ng tao ay di balangkas ng Ama. Ang plano niya ay di plano ng tao. Kaya't kung ang Ama ang nagplano't nagbalangkas ng buhay mo, sumunod ka kung ano ang nagaganap sa iyo. Ilagak mong buong buo, tapat na puso mo ay gawin. Upang sa hindi mo namamalayan, tinatawid ka, sinasadyad ka sa maghapon at magdamag. Sa hindi mo rin namamalayan, nakahulagpos ka sa hindi mo kamukat-mukat. Mga pinagdaranan mo, mga sakit at dusa man, nang dahil siya'y tapat at ikay din tapat na anak niya. Sa puso mo at isipan ay naghari siyang tuwiran. Naroroon pa rin ang kanyang tanglaw na di namamatay. Sa isip mo't damdamin ay katulong mo siyang nabubuhay. Kaya't ang nadarama mo, galak pa rin na nag-o-umapaw. Mas mainam ang nahihirapan ng katawan, subalit ang kalooban ay nagagaanan. Mas mahirap ang nag-iisip ng kabutihan, kaysa nag-iisip ng kung ano-anong nakasasama sa kapwa, at maging sa sarili, sa bandang huli, kapahamakan. Tulad ni Herodes, naway huwag niyong pamarisan kung ano ang kanyang maling ginawa, na alang-alang sa kanyang minamahal na hindi totoo at hindi tama ang gawa, mas sinunod pa niya kaysa sa isang alipin na nagpaalipin, nagpakatotoo at tapat, na naging aral sa buhay niya ay di natutunan. Yaw na nga ang pawang katotohanan, mga mahal ko. Lahat ng pinagmimithian ng Ama'y kabutihan at ang bawat dinadatalan niya at binabahaginan, walang layunin din naman, kundi ang katulad ng sa Kanya at mawayungisan ang gawa niya. Mapapalad kayong nagmimithing, patuloy gawin ang para sa Kanya at para na rin sa kapwa nyo, sapagkat kayong nagpundar ng ikabubuti ng inyong kaluluwa at katawan. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran ko ang tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Nakikita niyo po ba yung budhi? Hindi ano. Subalit nararamdaman ito. Kaya, kapag nasumpungan mo ang Ama, kapag lubos mo na siyang kinilala, mas mainam pala yaong ikaw ang hinahamak-hamak kaysa ikaw ang manghamak. Mas mainam pala yaong ikaw ang kinukutsa-kutsa kaysa ikaw ang mapangutsa. Mas mainam pala yung ikaw ang niloloko kaysa ikaw ang manloko. Mas mainam pala ikaw ang iniiwanan, wag lang ikaw ang mang-iwan. Mas mainam pala ang lahat ng para sa tao ay makabubuti, ngunit hindi pala, ito pala ay makasasama sa pananaw ng Ama. Mas mainam pala ang isipin mo, ang Ama sa tuwina ang magpabuti sa iyo, wag lamang ang sarili mo. Buhay ba ang Ama? Mga minamahal,
katotohanan ang sa akin tinuturan, sumainyo ang kapayapaan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay po ba ang Diyos? Tapat ba ang Diyos? Totoo ba ang Diyos? Naranasan nyo na ba ang kayo ay nakahiga ngunit hindi natutulog? Anong uri ang hindi nyo pagtulog? Pag-iisip na hindi mabuti? Pagdaramdam, pagkagalit, paghinanakit, puot? Hindi yan mabuti. Hindi yan tama. Tandayan ng kagulumihanan at walang silbi sa buhay yan. Ngunit, ikaw ba ay hindi makatulog, pinagninilayan mo ang mga salitang banal ng Ama? At sinusuri mo mabuti kung paano pa ang gagawin mo para ikay makakilalang lubos sa Kanya? Magalak ka, sapagkat walang pagal ang isip mo, walang pagal na damdamin ka, at di mo nararamdaman ang kapagalan ng katawan, sapagkat ang Espiritu ang siyang kaulayaw mo upang mapagnilayan mong ganap ang mga aral niya. Buhay ba ang Ama? Kaya sa bawat araw itong hamon ng Ama, gawin mo ang tama at tumpa nang sa gayon. Anuman ang naganap sa iyo dahil wala kang inaalala, wala kang iniisip na pangyayari sa buhay mo, ba't nangyari ito, nangyari yan, kundi ito'y kalooban ng Ama, tulad ni Job, nakasadsyad siya, nakausad, at nakapagtagumpay na lubos. Mga mahal, napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Espiritu Santo, samahan nawa kayo. Mula sa aklat ni Ageo. Ikalawang taon noon ang pamamahala ni Haring Dario sa Persia. Nang unang araw na ika-6 na buwan, tinawag ni Yahweh si Propeta Ageo. Ipinasabi niya kay Zorobabel, na gobernador ng Huda at anak ni Sealtiel, at sa punong saserdoteng si Josue, na anak naman ni Josadak. Ganito ang sinabi ni Yahweh, ipamamalita ng bansang ito na hindi pa panahon upang muling itayo ang templo. Sinabi nga ni Yahweh sa mga Israelita sa pamamagitan ni Propeta Ageo, magaganda't maayos ang inyong mga tahanan, ngunit pinababayaan ninyong wasak ang aking bahay. Isipin ninyo ang inyong kalagayan. Marami ang inyong inihahasik, ngunit kakaunti ang inaani. Kumakain kayo, ngunit hindi nasisiyahan. Kumikita nga ang mga manggagawa, ngunit ang kita nila'y parang nahuhulog sa buslong butas. May damit nga kayo, ngunit hindi makaalis ng ginaw. Isipin ninyo ang nangyayari sa inyo. Kumuha kayo ng kahoy sa bundok. Gawin ninyo uli ang templo at doon ko ihahayag ang aking kaningningan. Sa gayon, ako'y masisiyahan. Buhay ba ang Ama? Sapagkat hindi ka lugod-lugod nga sa Ama ang pinagaganda mo ang tahanan mo, ngunit ang kanyang templo naman ay walang pagsidlan siya sa galak, na hindi niya madama ang galak kung papaano ka ika'y nasisiyahang humihiga sa iyong tahanang magara, ngunit ang Ama na may hindi makasalay sa iyo. Hindi niya maramdaman sa puso mo kung ano ka at sino kang anak niya. Kaya wika niya, pinagaganda ninyo ang inyong mga tahanan, ngunit ang aking templo ay hindi niyo maayayos. Alin baga ang templo niya? Alin ang templo niya? Ang templo niya ay ang inyong puso, ang inyong katawan. Kaya ang nais niya, pagandahin nyo ang kalooban ninyo at pagagandahin niya rin naman kayo sa pananaw niya. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Subalit marami ang katauhan, abalang-abala sa pagpapaganda, pagpapasuri ng pagpapasuri sa tahanan, at ito'y sinasaayos na mabuti. Ngunit, hindi man lang makapagpahinga ang Ama sa kanya. Hindi maramdaman ng Ama, anak ko ba ito? Sino ito? Ito nga ba ang tawag kong lahi ni Abraham o lahi ni Ulupong? Buhay ba ang Ama? Mga minamahal,
Mapapalad ang sinasaayos ang tahanan at ang tinatahanan ng Ama ay patuloy din namang sinasaayos nila. Mga mahal, isaayos nyo ang tahanan ng Ama upang makasalay siyang ganap at makapaghari siya sa buong inyong katawan at anuman ang inyong nararamdaman, higit niyong mararamdaman ang kanyang pagmamahal. Mahal na mahal ko kayo. Tuwiran kong tinuturan, pakatandaan nyo, ilan man ang tahanan nyong pagandahin at painamin sa pananaw ng mata nyo, isa lamang ang tahanan ng Ama sa inyong katawan. Kung ikay si Pedro, ikay Pedro ang wala nang magiging tala, buhay na dalawa. Ikaw, Pedro, wala kang magiging buhay na hihiramin mo ang isa. Kaya't sa tahanan mo, Pedro, ang wika nga niya, doon ko nais manahan at hindi doon sa iyong bahay na tinatawag. Kundi ang tahanan ko, yaong katawan mo, Pedro. Buhay ba nga, Ma? Mga minamahal, magalak at magpuri, magpasalamat sa Ama kapag sinaayos na ninyo ang tahanan niya at sinasaayos nyo pang patuloy upang siya'y makahimlay ng mabuti sa inyong katawan at kayo rin naman ay makadama ng higit ng pag-ibig niya. Sapagkat dito nyo mararamdaman kung kayo'y inaaliw ng Ama. Dito nyo mararamdaman kung siya'y kapiling nyo. Dito nyo mararamdaman kung siya'y sumasa inyo. At dito nyo rin mararamdaman kung nakawalay kayo sa Kanya. Sapagkat ang bigat, ang walang kapanatagan ay mahirap labanan. Subalit, hirap man ang katawan kung ang kalooban ay di nahihirapan, kay gaan mong umusad at maglakbay, na hangganan mo'y masusumpungan. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kaya't nakalulumbay pakinggan ang mga naturingang nagsasalitang lingkod na turingan. Subalit, ang wika'y nakakatakot na babahala ako, nag-aalala ako, at takot, pagkabahala. Ito bagay nararapat sa iyong katawan? Kung nakatahan sa iyong Ama, at ito'y tahanan niya bilang templo mong naturingan, tandaan mo, ang wika nga, bakuran man ang matitibay na mga bakal at bato ang iyong tahanan, kapag ginusto niyang niyog-yog, mabubutas ang pader at makapapasok ang tubig. Ngunit kapag ang puso mo ang kanyang pinatatag at pinatibay, hindi papasok ang tinik na sa iyo'y isisibat para ika'y magalit. Buhay ba nga, Ma? Alalaong baga, yaon yung mga dulot ng kapwa mo para ika'y agawin niya at ilayo ka sa Ama. Subalit nang dahil nakabakod na sa iyo, yung espiritu niya, kailanman ay hindi ka na madadaigan at di mananaigang kapwa mong sa iyo'y patuloy na o maagaw. Upang ika'y linlangin at magalit, upang ika'y linlangin at sirain, upang ika'y linlangin at mawasak. Kundi ang Ama, ang patuloy na bubuo sa iyo, sapagkat nasa sa iyo siya, tahanan niya ang puso mo at kaisipan ay naghahari mga banal na kanyang aral. Kaya naman, patag ang maghapon mo, patag ang gabi mo. Wala kang iniisip na kung ano-ano, sapagkat alam mo ang bawat maghapon mo't magdamag, siyang kasama mo't kapiling, itatawid ka, ihuhulagpos ka sa bawat pinagdaraanan mo sa buhay mong pahiram niya. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Ihambing nyo ang bagyo na kung minsa'y ibabalita ng kapwa-tao, may bagyo eka sa bandang Iloilo. Ngunit hindi pala doon bumagsak at napihit ng Ama. At bumagyo man kung saan niya pinihit dinala, tinatapos pa rin niya. Sa makatwid tao, kung ang panahon na hinahagupit ay bagyo ang humahagupit. Ikaw pa kayang anak niya, na naririyan siya sa iyo, templo kanya,
at mananahan siya sa iyo, ano ang di mo ihuhupa at di maghuhupa sa kaloob at kalooban niyang maghahari sa iyo. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Net karameneyahanang, net karameneyahanang, net karameneyahanang. Kaya nga, kapag ang takot sa isip at damdamin mong nanaigat ng ibabaw, yun na nga ang budhi mo, di makakali. At di naman magaganap ito kung wala kang ginawang hindi tama sa iyong sarili. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Mga mahal, sumainyo ang kapayapaan. Dakila bang Ama? Totoo ba siya? Totoo at dakila siya. Kaya maaga po ang simula ng gawain, subalit hindi pa rin natupad yung maagang gawain na yun sapagkat sadyang ganyan, kung kalooban po ng Ama na ako hindi mahuli, dapat di ako na-traffic. Hindi naman na-traffic ang iba, di po ba? Subalit, bakit ako? Papunta pa lang doon, na-traffic ako, pauwi ko, pa-traffic ako. Binilang ko po kasi yung oras, ay sandali lang naman ako sa tinunguhan ko. Ay bakit gayon ang pangyayari? Kaya, ay naku, sabi ko, pwede naman akong magsimula kahit walang tumutugtog. Basta ang tumutugtog sa akin ay ang trompeta ng Diyos Ama. Buhay ba ang Diyos? Buhay ba ang Diyos? Kapagkat ang wika nga, kailangan mong awitan ng Ama at kailangan kanyang awitan. Kapag siyang umawit sa iyo, kailan may di kanya palulumbayin. At kapag bukal naman sa puso mong pag-awit mo para sa kanya, ikaw rin na may makadarama ng kaaliwan tuwina. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, mahalaga ang kaaliwang mula sa Ama, hindi ang bagay na nakakaaliw lamang sa mata. Mahalaga ang makaaliw sa puso nyo'y siya, wag ang kung anong nais nyo para sa bilang tao. Sapagkat napakahalaga ang siyang umaliw at magpagalak kahit kanino, kaysa ang bagay at kapwa-tao ang umaliw sapagkat ang lahat ng ito ay mawawala sa mundo. Subalit siya, wala siyang kamatayan kailanpaman. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, hindi masama ang maghangad ka at magmithi ng bagay at salapi. Hindi masama ang magpagarak at magpaganda ng iyong tahanan bilang taong nilalang. Ang masama, pinagaganda mo't inaayos ang tahanan mong hinihigaan, ngunit ang Ama ay wala sa iyo. Buhay ba ang Ama? Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig umangkin at tanggapin. Alam kong may panaligan mo, mabuti dulot niya, magagawa ang Ama.
Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya, manalig ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Okay na. Aking mga, bukas naman yan, minamahal. Oo nga, para bukas. Mayroon magandang mangyayari sa inyo. Manalig, umangkin at tanggapin. Bukas mo na yala yan. Nandito naman din sila bukas. Tama po ba? Yung wala dito, nakatanggap na. Ano ibig sabihin? Ay, wala po ito dinaratal. Mga anak, may para sa Lunes at may para sa Martes. May para sa Martes at para Miyerkules. Ngunit kailangan may nilalaan pa rin ang para sa Linggo. Buhay ba ang Diyos? Subalit, hindi ako katulad ng tao, ika ng Ama. 10 taon pa pinaplano niya na. Paano kung namatay siya na wala pang 5 taon sa plano niya? Eh di iniwanan niya yung 10 taong pinlano niya. Ano kayang mangyayari sa pinlano niya ika-10 taon? 5 taon pa lang namatay na siya. Buhay ba, Ama? Iplano ninyong mabuti kung papaano kayo paroroon sa kaharian ng Ama, at ang bawat plano nyo para sa Kanya, isinasaayos naman niya upang kung anong pinaplano nyong mabuti, pinapatnubayan na maliya. Buhay ba ang Diyos? Mga minamahal, aka na yung isa, aka na yung isa. Ano naman ang ibig ituran sa ganitong pangyayari? Kanina, asul ang binigay mo. Ngayon, binibigay mo naman ay kulay berde. Sa makatwid, ganyan ang tao. Kung hindi baga pinadala yon, paano mangyayari ito ngayon? Pasubali ko nga. Yan ang tao. Aka na yung isa ang wika. Ano bagang kulay ang dala niya kanina? Kulay asul. Sa makatwid, yung isang asul pa rin ang dapat niyang ibigay. Ngunit bakit na iba? Ang plano ng Ama'y nababago rin niya. Kapag ang tao'y nakitaan niya ng katapatan at pagiging totoo, sabihin man niyang mamamatay na, babawin pa yun, bubuhayin pa rin niya. Buhay ba, Ama? Kaya nga itinala sa banal na aklatang kasaysayan ni Ezekias, ang wika'y habilinan mo na itong si Ezekias at mamamatay na. Subalit, 15 taon pa ang ibinigay sa kanya, siyamang mamamatay na. Ganyan ang Ama, ang plano niya ay di plano ng tao, ang balangkas niya ay di balangkas ng tao, binigkas man niyang mamamatay ka na, subalit dahil nagbago at nagsisi at sinabi, patawarin ako. Sinabi, Panginoon, naglingkod ako ng tapat, pinagbigyan. Paano ka makapagsasalita, Panginoon, naglingkod ako ng tapat, kundi ka naman naglilingkod ng tapat? Anong sasagot sa iyo ng Ama? Dinadaya mo lang ako, anak. Sinasangkalan mong ikay lingkod, hindi mo naman ako pinagkipagtotohanan. Buhay bang Ama? Subalit, kung tapat ka sa akin, sambitin mo, anak. Ang bawat araw mo'y kita'y iuusad. Ang bawat magdamag mo'y kita'y iuhulagpos. Habang ikay nabubuhay, ako'y kapiling mo't madarama. Habang ako ay nasa iyo, tandaan mo, kaaliwan mo'y ako. Buhay ba, Ama? Kaya mga mahal, hambing naman din sa habilin niya kay Jonas. Jonas, tumungo ka sa bayan ng Ninive. At sabihin mo'y magsisi sila. Kung hindi sila magsisisit, magbabalik loob sa akin, ay wawasakin ko ang bayang ito. Subalit nakita ng Amang pagbabago, kaya't di niya tinupad ang sinabing wawasakin. Kundi ang sinabi, kapag nagbago sila, hindi ko wawasakin. Mga mahal, suriin ninyo ang kalooban ng Ama. Ngunit paano ninyong masusuri kung ang kalooban niyo hindi siya? Kaya upang maramdaman niyo at siya'y masuri niyo,
tanggapin niyo siya sa puso niyo at maging templong tahanan ito. At sa gayon, kapag siyang nararamdaman niyo, isip ninyong nagkakaroon ng kaguluhan dahil mabuti ang kalooban, papakniin niya ang lahat ito at mapapalitan ng kabutihan. Kaya't ang wika niya, pag-isahin niyo ang isip niyo at damdamin sa akin, at nagugulimahanan man ang isip niyo, kung mabuti ang damdamin niyo, papawiin ko pa rin ang gulong isipan at ang mananaigang kabanalan. Buhay ba nga ma, mga minamahal? Kaya nga, kung papaano ang tinuran niya, mag-aani kayo sa hindi nyo pinagpagalan at ni hindi man lang ninyo tinanim. Sapagkat gayon kabuti ang Ama. Ganyan siya kadakila. Pinag-aani niya ang katawang lupa nyo sa bagay na napakabuting mga nilikha niya. Nakikinabang kayo sa bawat araw sa lahat ng pagpapala niya. Subalit siya kailan nyo magagantihan na maging bukal at kalooban nyo'y tapat. Totoo, na tuwir ang masasabi nyo, Diyos ko, tama ko, salamat sa iyo. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagka winika niya, manahalik ka na. Bawat araw, ako sa inyo'y may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo. Lagi niyong tatandaan. Wala namang katagang mayroong mangyayaring maganda sa inyo kung wala siyang pinasibol na katagang gayon. At ang lahat ng mabubuting katagat salita ay mula sa Kanya. Ngunit ang bawat katagang salitang mabuti, ginagawang masama ng taong hindi mabuti para sa Kanya. Sapagkat ang isip ang nagiging masama at nakakasama ang damdaming hindi maganda. Kaya't lumalabas sa bibig ay di rin mabuti. Mga mahal, puso nyo'y gawing Ama ang manahan at siya man din ang sa inyo'y magiging ganap sa buhay. Na kung paano nyo gagawin siya'y magiging tanglaw, siya'y kailanman hindi nagdudulot ng dilim. Kaya't kapag kayo nadidimlan, hindi siyang may alay. Kaya't kumilos na kayo't mag-isip ng mabuti, nang ang liwanag na yaon ang kanyang gawing ibigay, hawiin niya ang dilim. Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Ay nako, talaga nga po naman ano. Kung pagninilayan nyo po, kayong mga nakakadama sa Panginoon, suriin nyo yung dating pagkatao nyo. Alin ba, saan ba kayo masaya? Sa unang pagkatao nyo? O ngayon na nararamdaman nyo siya? Ang sarap, di ba? Napakasarap. Ang sabi nga, bakit nga ba? Pinag-uusapan ka na ng kung ano-ano'y masaya ka pa. Naririnig mo na yung mga sinasabi sa iyo kung ano-ano'y maligaya ka pa. Alam mo na mismo kung ano sinasabi sa iyo'y wala lang sa iyo. Bakit? Sapagkat alam mo, may Diyos kang masigit, ang alam, ang marapat. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, nawa patuloy ng damdamin niyo't isipan ay maghari siya upang buo niyong katauhan mapagharian din niya. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong may galak sa puso nyo, matigib kayo ng tunay na kasiyahan na hindi panandalian lang, kundi sa habang buhay nyo at buong buhay nyo'y maligay at masaya, sapagkat dito nagmumula, hindi sa nguso, hindi sa bagay. Yaon ang pinakamahalaga na kamti ng bawat isa, sapagkat kapag ang Amang naghari sa bawat isa, tunay na ang wika mo nga, kay ganda ng umaga. Buhay ba nga ma? Mahal na mahal ko kayo, tuwiran kong tinuturan, mahal na mahal ko kayo.
pagpalain kayo sa mga magagandang uri ng pagpapala, hindi sa bagay lamang na pangmateryal, kundi yaong pagpapalang higit na magpapasibol ng inyong kagalakan, yaong kapayapaan, yaong pagiging tapat at makatotohanan na sa bawat araw nagmimithi kayong kailanman hindi kayo pababayaan. Pag-asa'y buhay, ligaya'y hindi mamamatay. Pagharian kayo, mga mahal ko. Tayo na sa Antipolo.